Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Yan ang sa tinay itinatanim sa isipan. Binabahaging lubusan, pinapahayag na tuwiran. Sa lahat ng magtitiwala at tatanggap na lubusan sa kanyang mga pahayag na katotohanan, pinatitibay niya kalooban. Sumainyo ang paghahari, mapuspos kayong lubos. Habang nabubuhay, puno ng pakikibaka. At wala kang magiging laban kung mahina ang pananalig mo sa Ama. Kaya't patuloy na kahinaan ang kalooban ng mag-ahari kung hindi mo pagtitiwalaan ang kanyang magagawa. Kaya't magalak, magpuri ang mga pinatatag at pinatibay niya dahil sa kanyang kapangyarihan. Hindi man siya nakikita, ngunit puspos ng pagtupad at paggawa siya. Hindi man siya nakikilala ng lahat ng mga anak niya, subalit hindi siya nanghihinawang magdulot sa bawat isa. Puspos siya ng ligaya, puspos siya ng saya kapag ang kanyang mga anak ay nasisilayan niyang nakikipagtotoo sa kanya. Kung papaano nasisiyahan siya at nagagalak para sa mabubuti niyang mga anak, hindi kaya ikaw rin na kanyang anak na nagdulot ng kasiyahan at kagalakan sa kanya sa kabutihan mong ginawa? Hindi kaya ikaw rin ay puspusin niya ng kasiyahan at kagalakan? Mga mahal, kay hirap nga ang ipapaniwala ang lubos na pagtitiwala. Habang ikaw na anak niya ay hindi pa nakakadama ng gayon, mahirap mong ihayag, mahirap mong ipapaniwala, mahirap mong sambitin sa iyong kapwa. Subalit, kung tunay na sa iyong buhay ay naganap na, mapapakita mo ang katotohanan, Diyos Ama mo'y buhay na buhay. Buhay nga po ba ang Ama? Sa kaganapan sa buhay ng tao, habang naglilingkod ka, may mga pinagdaraanan ka. At kung minsan makapagtatanong ka, bakit naglilingkod ka na? Naganap pa sa buhay mo ito. Naganap sa buhay mo ang ganyan. Kailan lamang sa isang alagad, kaganapan, na tunay na kung wala ka sa Panginoon ay hindi mo magagawang magpatawad. At bilang isang apo kunching, bilang lingkod, kaganapan din ay naganap taonang binilang. Na tunay nga mahirap ipatanggap ang mga salitang hindi mo pa kayang unawain at hindi mo pa napapatotohanan ang pagkilos sa iyo ng Ama. Subalit, paano mo nga siya makikilala kung di ka makikipagtotoo sa Kanya? Paano mo nga makikita ang Kanyang mga pangako kung hindi ka tutupad at maghihintay magbabata? Paano mo nga magagawa ang para sa Kanyang kagustuhan kung hindi mo tutupdin ang Kanyang kalooban? Mga mahal, pakipakinabang lang yan. Nakinabang ka sa Ama, makikinabang siya sa iyo. Huwag puro ikaw ang makinabang, kundi makinabang din siya sa iyo. Sapagkat ang gusto niya, lahat ng pinahiram niya ng buhay, makinabang ng kanyang kabutihan at kabanalan. At ikaw naman na anak niyang nakikinabang, ano nga ang dapat mong iganti sa kanya? Puro pansarili mo na lang baga ang iintindihin mo. O, ang gagawin mo, ikaw na lang ang sa tuwin ay naghihintay na maging masaya at siya hindi mo na pasasayahin. Mga mahal, yan ang kadahilanan
kung bakit ang Ama ay magpapaulat ng mga kataga niya, naghahayag ng mga salita niya. At hindi ito mayahayag, hindi maiuulat sa lupa kung hindi ganang kalooban niya ang maghahari at mangunguna. Kung hindi ang Espiritu niya, ang sa tao ay mangunguna. Sumainyo ang kapayapaan. Buhay nga ba ang Ama? May pampasayang dulot ang Ama sa buhay ng tao, ngunit sa mga hindi lubos ang pagkilala. Hindi nasisilayan ito at hindi nadarama na mula sa Kanya ang galak at ligaya. Buhay nga ba ang Ama? Masakit po yan sa tenga nila. Mga nanonood, masakit sa kanilang tenga. Kaya po kung kayo ay ganap nagtitiwala, kung kayo po ay ganap na nagtitiwala, ituon nyo muna ang inyong diwa. At ang inyong pandama ay gawin nyo pong marapat. Ano po? Nawa nga po, maging ganap ang lahat sa inyong pagtanggap. Naunawaan ko po kayo na baka may tumawag sa inyo, baka may mag-text. Subalit, may tanong naman po ako sa inyo. Kapag nasa kabanalang gawain po kayo, hindi po ba dapat ang ninanamnam nyo lamang ay kung ano yung nauukol dun sa gawain kabanalan na yon? Tama po ba? Kaya't maaari naman po ninyong sabihin sa mga hinihintay nyong mag-text o tumawag na ganong oras na sila magsipag-text o tumawag. Nang sa gayon po ay pare-parehas na patag. Sapagkat kung naririto po kayo at ang iniisip ninyo yung tatawag sa inyo o kaya magte-text sa inyo, hindi po mapopokot yung isip at damdamin nyo. Tama po ba? Sa kung anong hinihingi ng pagkakataon na naririto kayo, ang isip nyo at damdamin ay ilagay nyo muna sa payapa. Nang sa gayon po ay makinabang kayo. Sadyang gayon po, lalo na kung may anak ka sa abroad, lalo na kung ang asawa mo'y nasa abroad, na hinihintay mo siyang tumawag o mag-text. Subalit, lahat po na yaon ay napapakiusapan. Kayo po ba marunong pakiusapan? Mapapakiusapan din po ninyo ang makikipag-usap sa inyo. Buhay ba ang Ama? Kapag mayroon kang hiniling, maluwat man bago dinating, sabi nga, o ibinigay sa iyo. Di ba't kapag nakamtan mo ito, tuwang-tuwa ka? At nang dahil sa pananalig at pagtitiwala mong walang pag-aalinlangan, kahit na umuusad ang taon, hindi mo yun namamalayan at hindi mo na iniisip man lamang. Tama po ba? Sapagkat yun ang tapat na pagtitiwala at pananalig. Yung hihintayin mo na lamang. Hindi yung bawat araw iniisip mo, hindi bawat buwan nasa isip mo, hindi bawat taon, bakit wala pa. Isang halimbawa, may hinihintay kang tawag sa ibang bansa, nakapasa ka na sa lahat,
Hinihintay mo na lang yung tawag sa'yo. Ano ang dapat gawin mo araw-araw ba? Hintayin mo yung tawag na yon na nakakabalisa sa isip mo? Na nakapagpapahirap ng damdamin mo? Ang buong maghapon mo'y wala ka nang hinihintay kundi tawagan ka. At sabihin na, aalis ka na? Yun po ang hindi tamang pananampalataya. Ang tamang pananampalataya kung naayos na ang lahat, alam mong ayos na at ginagawa mong marapat, hintayin mo na lang yung takda para may surpresa. Tama po ba? Halimbawa, nagpaanal ka, ginagawa na yung marapat, tapos na lahat, ang hearing ninyo, lahat, hinihintay mo na lang resulta. Para hindi ka nababalisa, hindi ka rin nagdaramdam, hindi ka nag-aalala, hindi ka natatakot, hindi ka natitigatig, nababagabag, anong dapat mong gawin? Magtiwala ka, di ba? Ganun po ang may hinihingi. Gayon ang may dinudulog. Kung ginagawa mo na ang lahat at natapos mo nang gawin ang lahat, ang pananalig mo na lamang ang siyang asahan mo at huwag kang nag-aalinlangan. Hintayin mo yung magandang resulta, huwag yung negatibong pag-iisip ka. Laging kailangan positibong maganap. Laging positive, huwag yung negative. At sigurado po, kung gayon ang pagtitiwala nyo, lalakas ang mga loob nyo. Titibay ang pananalig nyo, papayapa ang isip nyo, sapagkat umaasa kang maganda ang kahihinatnan ng iyong panalangin at madadali sa pag-iisip mo kung kakalimutan mo. Buhay bang Ama? Kaya sa mga patag ang isip at damdamin, magalak kayo't magpuri. Lalo't higit kung bawat araw sa kabila ng inyong mga pagbabat at pagnanasa, ay hindi pa rin binibigay, ngunit matapat pa rin kayong kumikilala at sumasamba sa Ama. Purihin niyo ang Ama sapagkat ito ang kaloob niya. Ito ang kanyang nasa. Ang katapatan ng kalooban niyo at hindi may nagalit sa'yo, napatawad mo. May gumawa ng hindi maganda sa'yo, pinatawad mo. Sino nasyahan? Yung gumawa ba sa'yo ng hindi maganda o ikaw na nagpatawad? Kaya mapalad ang nagpapatawad. At kapag nagpatawad ka naman, pakikita ng iyong Ama ang mabuting gantimpala niya sa'yo. Suriin po ninyo ang mga gawa niyo. Kapag sinabi niyong nagpatawad kayo, totoo itong nagawa niyo. Kapag sinabi niyong pinatawad niyo na, totoo na yun sa puso niyo. Sapagkat kung hindi pa, dinadaya niyo sarili niyo. Kaya naman, kayo rin mismo nahihirapan. Buhay bang Ama? Napakabuti ng Ama, ang lahat ay pamamaraan ng kabutihan ay ang pagtitiwala sa kanyang magagawa. Buhay bang Ama? Kaya nga, anak ka bang nagkasala at may nagkasala rin sa iyo? Magpatawad ka at patatawarin ka. Anak ka bang walang sala sa palagay mo? Wala yatang totoong banal. Kaya't lahat ay nagkakasala. Kaya't kung paano mo inaamin ang pagkakamali at pagkakulang mo, natutuwa ang Ama mo sa iyo. Kaysa sabihin mong, ginawa ko naman ang lahat, wala na akong alam na kasalanan ko at wala akong pagkukulang, kayabangan niya on. Sapagkat, hindi mo namamalayan kung minsan may pumasok sa isip mo, hindi pala tama, humakahaka lang, kasalanan na yun. Kung minsan kala mo'y tama, sinabi mo hindi pala tama, kasalanan na yun. Kung minsan may pumasok sa damdamin mo, pinaghinalaan mo yung kapwa mo, dili kaya pinag-isipan mo, na tibok ng puso mo, hindi maganda, kasalanan na yun.
Sa makatwid, walang perfect na tao. Kaya't dapat ang tao, araw-araw, nagpapatawad upang araw-araw patawarin din siya ng Ama. Buhay ba ang Ama? May alam siyang kasalanan at wala siyang alam na kasalanan, dapat humingi siya ng tawad. Sapagkat ang Ama lang nakababatid kung wala kang kasalanan. Ang Ama lang ang nakababatid kung wala kang pagkukulang. Ang Ama lang nakababatid kung di ka nagmamalabis. Kaya't araw-araw mong gawin ang humingi ng patawad. At araw-araw mo ring kakamtin ang kanyang kapatawaran. Buhay ba ang Ama? Kahit ano pang gawin mong pagsusumakit at pagsusumikap, na maging lubos at ganap, kung sa pananaw mo sa sarili mo ay mataas, kasalanan pa rin yaan. Sapagkat ayaw ng Amang nagmamapuri kang anak niya, kundi ang gusto niya, sa kabila ng alam mong mabuti ginagawa mo, nilalagak mo pa rin sa kanyang mga mabubuting gawa mo at hindi ikaw ang nagtataas ng sarili mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang nagsusumakit at nagsusumikap na tanging ang Ama ang inasahan na magtaas sa Kanya. Narinig na ninyong sinabi mula kay Mateo, ibigin mo ang iyong kaibigan at kaputan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong Amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginawa rin iyon ng mga hentil. Kaya dapat kayong maging ganap gaya ng inyong Amang nasa langit. Mapalad ang tuwirang nagbago at patuloy na pinagsusumikapan niyang magbago. Magalak nga at magpuri siyang ganap, sapagkat ganang siya hindi niya kayang magbago. Ngunit ang nakapagpabago sa kanya yung pagtanggap niya, kaya maliwanag na kapag tumanggap ka, may mababago sa iyo. Buhay ba ang Ama? Mas mainam na yaong sumusuko kaysa nagmamatigas, nagpapakababa kaysa nagpapakataas, nagpaparaya kaysa malalo at mayabang. Sapagkat doon, makikita ang katotohanan na ang Ama ang suma sa katauhan. Kaya magalak, magpuring ganap, ang taong marunong umibig sa kanyang kapwa na hindi lamang ang kanyang mga gustong ibigin ang sa kanya'y minamahal. Tulad ng isang ina, ng isang anak, ng isang kaibigan, ng isang magulang, ng asawa. Hindi man niya kaano-ano natutunan niyang mahalin dahil sa Ama, kalugod-lugod siya sa pananaw ng Ama. Subalit gaano man kadalas niyang sabihin na siya ay nagbago at siya ay pinagbago ng kanyang tinanggap, ngunit sa puso niya ay may lihim pa siyang pagdaramdam, hindi pa totoo sa Ama, sa kanyang panukat. Sa kanyang panukat na tama at tumpak, sapagkat ang lahat ng kanyang mga anak ay natatarok hanggang kaloob-looban at walang malilihim sa kanya. Kaya magalak at magpuri ang mga totoo na ang damdamin, at sa kanyang palagay ay nakikipagtotoo at patuloy niyang ginagawang magsumakit na makipagtotoo pa. Sapagkat
aanhin mo nga ang sinabing pagbabago, kundi nagagawa na totoo. Mapapalad at magsipagbunging mga galak ang tuwirang nakatanggap at nagsipagbagong ganap. Ipagpatuloy niyong gawin at patuloy niyong tupdin, kayo rin ang tatanggap ng higit na marapat. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Kung ang iibigin mo lamang ay ang may pakinabang ka't nakikinabang ka sa kanila, paano mo nasabing ang ama mo ay nasa sa puso mo? May pakinabang ka't sa walang pakinabang na kapwa mo, dapat pinahahalagahan mo. Sa tanggap ang katotohanan, ang Ama ang naghari, siyang nanguna sa bawat isa. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayong lubos. Doon sinusukat ang katatagan ng pagtitiwala ng Ama sa mga anak niya at ang pagtitiwala ng mga anak niya sa Kanya. Yaong ang puso nila'y naiba't iniba niya. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal ko. Nek karameneyahanam. Karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Mapapalad ang mga pinagtibay at naging matibay dahil sa pagtanggap na totoo sa amang di nasilayan, subalit nadama, espiritu niya. Mahal, naranasan nyo na po ba ang kayo'y nagbata at sa pagbabata ninyo'y inasahan nyo'y Ama? Nagtiwalang lubos kayo at pinagkatiwala sa Kanya ang magiging mabuting resulta at kakamtin mo'y pagpapala niya? Magalak ka at magpuri sapagkat gayon siya. Habang pinagtitiwalaan mo siya at pinaniniwalaan mo, pinakikita niyang hiwaga niya sa iyo. Buhay ba ang Ama? Naganap na ba sa buhay nyo ang parang palagay mo'y wala kang pag-asa? Ngunit sinidlan ka ng pag-asa ng Ama mo at pinatatag ka ng dahil sa paglilingkod mo at hindi mo alintana? Ang anumang kapagalan mo at mga pinagdaraanan mo at nilagak mo sa Kanya, ang tunay na mabuting kaparaanan niya ang naganap sa iyo? Purihin mo siya, sapagkat totoo nga siya. Buhay ba ang Ama? Sa dating buhay mo ba wala kang pakialam sa kapwa mo? At kung magsalita ang kapwa mo'y sinusuri mong lahat ito? Subalit nang tinanggap mo ang Ama, maging ang mababang kapwa mo'y natanggap mo. Nang dahil sa pagbabagong damdamin at isipan mo, magalak ka, sapagkat walang makapagpapababa sa kataasan mo, maliban siyang tinanggap mo, kaya't patutoong sumaiyo siya. Buhay ba ang Ama? Sa dating buhay mo ba, kahit na makita mo ang kapwa mo na nahihirapan, anong pakialam mo? Ngunit at pasubali nang tinanggap mo ang Ama, nagkarong habag at awa ka, at wala kang ninasa kundi dumamay at tumulong sa kanila, purihin mong Ama, hindi ganang sa iyong kalooban niyaan. Patotoong binago nga ang kalooban mo, natutong nahabag kang tulad niya na mahabagin sa mga anak niya. Purihin
purihin, purihin siya. At itong masasabi nyo, mga anak niyang binago. Buhay ba ang Ama? Sa dating buhay mo ba, wala kang pakialam sa mga banal na aral? Kibit balikat ka't pinagtatawanan mo ang kapwa mo kapag may naririnig ka. Totoo ba yan? Yan ang tanong mo, napapilosopo pa? Subalit, nang ang Ama ay nadama mo at tinanggap ng puso mo, lahat na yaon ay naparang sayo at pinakikinggan mong mainam, sinusuri mong mabuti ang bawat kataga, sapagkat nalalasahan mo ang tamis ng panlasa na mula sa Kanya. Purihin mo siya, sapagkat patutoong Espiritu niya'y sumasayo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, walang tunay na makapagpapabago sa sarili, maging sinuman, di kayang baguhin ang kapwa niya. Subalit kung kaya ka nga naibat na bago, patutoong sumayong Ama, magalak ka nga dahil anak kang nakakilala. Buhay ba ang Ama? Pawang katotohanan, mga minamahal, sadyang walang makapagpapabago ng kahit na kanino. Ngunit ang Ama na titanggap at tatanggapin mo, tunay ng lahat ay mababago sa iyo. Isip, damdamin, pananaw sa buhay, pagnanasa, pagmimithi, para ika'y makakilala at malugod siya sa iyo. Yamang nakilala ninyo ang Ama at winiwikang kinilala niyo siya, naway patuloy niyong madama ang paghahari niya, upang sa gayon anumang naging pagkakasala niyo, mapatawad niyang totoo, at kayong mga pinagkasalahan at nagkasala rin sa kapwa niyo, magpatawaran kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga mahal ko. Sapagkat kung ito ang iisipin mo, ako'y hindi perpekto, batid kong may sala ako, kaya't kung ang kapwa ko'y nagkasala sa akin, ako'y magpapatawad, ako'y patatawarin din. Yan ang patotoo. Mga minamahal ko, kung alam mong suriin ang sarili mo, matatanggap mo rin ang kapwa mo tao. Anong silbi ng pagparito kung susuri ka lamang upang kung anong pagkakaiba't naiiba sa inyong mga samahan? Marami ang katotohanan na ang tao kaya nagsisiraan, hindi matanggap na yung hindi kanila ay hindi nga kanila. Hindi. Marapat na hindi man inyo, mahalin nyo dahil sama. Buhay ba ang Ama? At ito ang kaganapan sa mga tao sa relasyon nila sa pamamagitan ng relihiyon. Kaya't kung lahat nga lamang ay totoong tumanggap at nakakilalang ganap, wala silang ipaglalaban kundi ang Ama, hindi ang kanilang kung anumang kinasasaligan. Sapagkat ang Ama ay katotohanan, ang Ama ay buhay, ang Ama ay sigla, ang Kristo'y tagapagligtas. Danang katotohanan tungo sa buhay na walang hanggan. Espiritu Santo, siyang may pawang kaalaman at karunungan para ipabatid ang anuman sa nilalang. Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nagkaramanayahanam, nagkaramanayahanam, nagkaramanayahanam. Buhay ba ang Diyos? Naniniwala po ba kayo, mga minamahal ko, kahit gaano pa ang katalinuhan mo at kakayahan, lakas mo, at ang mga anak mo'y halimbawa ay pinag-aral ninyo, mayroon kang kaalaman, may kakayahan kang hindi niya makukuha at hindi niya magagawa? Mayroong hindi ka matutularan ng iyong anak? Mga magulang, totoo po ba yan? Totoo po. Halimbawa, ikaw ay maabilidad bilang tao, madignidad, makredibilidad. Huwag mong asahan lahat ng anak mo'y gayon tulad mo. Sapagkat kung minsan mayroong anak na mahiyain na hindi kayang gawin, yung kayang gawin mo.
Subalit, alam niya, hindi niya lang kayang gawin dahil wala siyang kakayahan at lakas ng katauhan para iyo'y gawin bilang kanyang katawan. Buhay ba ang Ama? Kaya magalak, magpuri yung mga magulang na ang ninanasan nila ay gayon at ganyan ang gawin ng kanyang anak at natupad. Kung sa mabuti, magpasalamat. Ngunit kung hindi, huwag mo nang mithiing tularan ka ng iyong anak. Buhay ba ang Ama? Subalit ang Ama, mabuti pawa ang kanyang mithiin, kaya ang nais niya ay mapabuti lahat ng kanyang mga anak at matulad sa kanya. Kaya naman, patuloy siyang nagbibigay ng mabuting halimbawa mula sa simula na dapat ay nakita ng mga anak niya noon pa man. Subalit, ang mga tunay niyang halimbawa noon ay mga wala na at patay na. Kaya ang magsisilbing magsasabuhay na lamang ngayon, yung totoong mga anak niyang nagpapakatotoo pa sa kanya. Buhay ba ang Ama? Kaya doon mapapatotohanan sa mga nakikipagtotoo sa kanya, ang tunay na siya nga ay buhay na kumikilos sa kanilang buhay. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, isa ka bang isang halimbawa ng Ama? Mapalad ka sa iyong pagiging isang halimbawa sa mga anak niya, ang Ama ang gaganti sa iyo. Di ka man gantihan ng kapwa mo ginagawang halimbawa ang sarili mo sa kabutihan. Tinanggap ka't hindi, magpurit magalak ka, sapagkat masigit na marapat ang tumanggap sa iyo, ang Amang sa iyo nagpala sa lahat. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Mga mahal, kaya nga, mayroon namang katotohanan at patotoo na kung anong hindi nagawa ng isang magulang, ang anak naman ay nakagawa. Kaya huwag pa rin mawala ng pag-asa ang mga magulang, sapagkat kung di niya nagawang napabutit gumanda ang buhay nila dahil sa mali niyang kagagawan, ang mga anak naman nilang may isip, nagsipagbago at hindi tinularan ng maling gawa ng magulang, yaon ay kahanga-hanga. Buhay ba ang Ama? Sapagkat maliwanag ang patotoo, ang kasalanan ng Ama ay di kasalanan ng anak. Kaya't kung ano ang ginawa ng magulang, siya ang may sala, siyang may parusa. At ang ginawang mabuti ng anak, ang Ama ang magpapala sa kabutihang ginawa niya. Buhay ba ang Ama? May kaganapan naman na ang kakayahan ng isang anak at katalinuhan ay hindi lahat kinuha sa magulang. Sapagkat kung may katalinuhan ng magulang at humigit ang talino ng anak, patutoong ang Ama ang nagpalat, nagbigay talino. Tulad ni Rizal. Ganun ba katalino ang kanyang mga magulang na pinagmulan? Subalit, dahil patotoo lamang ng Ama, anuman ay kaya ko, anuman ay babahagi ko, sa nasa kong bahaginan, may magagawa ako. Buhay ba ang Ama? Kaya nga, kung ang katotohanan ay mababatid ng tao at tuwirang tatanggaping may Diyos Ama ito, hindi nga kaya matuto ang isip na walang karunungan para sa kanyang kabanalan? Mga mahal, walang hinihingi at hinihiling ang Ama na anuman sa inyong kabayaran sa lahat ng dulot niyang kabutihan, kundi ang kanyang mithiin kayong lahat sa kanya makinabang. Kaya nga, kung ang mamahalin mo lamang ay iyong kapwa na minamahal mo at gusto mong mahalin, hindi mo siya tuwirang kinikilalang ganap. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Matututunan mong gawin ang mahirap tupdin kapag ang Ama ang siyang sayo'y nananahan. Mahal na mahal ko kayo. Tulad ng pagsasakripisyo ng kapwa mo, na kaya niya, makakaya mo. Kung ibig mo'y tutuparin ito. Kaya't hindi dapat sabihin ng tao, ikaw lang ay may kaya dyan, ako hindi ko kaya. Kaya hindi mo na kaya, ayaw mo, di mo gusto. Buhay ba ang Ama? Sapagkat
Walang hinihinging pagtitibay pa na maging dapat ay malakas ang katawan mo, dapat ay malusog, dapat mayaman ka para gawin mo ang kabutihan. Natutularan mo ang kapwa mo. Kundi, kung ang maghahari sa iyo ay Ama, kung ano ang kabutihan ng kapwa mo ay magagawa mo rin tao. Nang dahil ang nagpabago at nagpabuti sa iyo, ang tinanggap ng kapwa mo, nagpapakabuti. Kaya, hindi maaaring sabihin ng tao, ikaw lang ang may kaya niyan, ako'y hindi ko kaya. Sapagkat kapag ang Amang tinanggap nyo, lahat ng kaya ng nagpakabuti, makakaya ng mga anak niyang tatanggap na totoo. Mahal na mahal ko kayo. Sumain nyo ang kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sadyang ang mahirap iyakma, itugma, at ipantay sa makasanlibutang gawa, ang gawang pang-espiritual. Kaya't mapapalad ang makasanlibutan na naging katotohanan ay kinamtan. Ang espiritong sa kanila'y nananahan, siyang magpapabagong lubusan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan. Mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Maraming pamamaraan ng Ama na di paraan ng tao. Maraming magagawa siya na di magagawa ng tao. Kaya't kung sa kaparaanan niya'y aasa ka tao, maraming hiwagang may babahagi sa iyo. Pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay po bang Diyos? Sa oras ng kagulumihanan, tanging Diyos Ama lamang ang kapayapaan. Sa oras ng kahinaan, tanging siya pa rin ang kalakasan. Sa oras ng kagipitan, marami siyang magagawa, sa iyo ay may bibigay. Asahan mo siya at panaligan, mahiwaga siyang gagalaw sa iyong buhay. Buhay bang Ama? Kaya nga, kung masusubaybayan nyo lamang at maunawaan nyo ang mga istoryang pinahayag at inulat sa banal na aklat, tunay na magliliwanag ang sinumang kanyang anak. Buhay bang Ama? Kaya lamang, paano nga ito matututunan ng lahat? Mga mahal, buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Diyos? Kung minsan may salitang sa tao'y biro, subalit hindi alam sa kanyang kapwa na pinagsabihan yon hindi tama. Tama po ba? Kaya dapat ay tinatama. O halimbawa, may nagsabi sa'yo, eto na itong naku, bakit mo ito binibigay? Huling bigay mo na ba ito sa akin? Mamatay ka na ba? Tama po ba yon? Paano kung yung pinagsabihan mo na yung mahina ang loob? Di ikaw ang pumatay sa kanya. Tama po ba? Kaya kung minsan, lingkod ng naturingan, mga may sinasabi pang hindi tama. Kaya kung hindi pa makikinig, sasabihin siya magaling, bahala po kayo. Pero ito lang po ang binabahagi. Ano ba ang nakapagpapalakas ng loob at nakapagpapasaya sa kapwa? Hindi ba yung magandang salita? Sa makatwid, kaya ka naghahanap ng mabuting balita, gusto mong mabuting payapang isip ang sumayo. Sa makatwid, at muli sa makatwid na naman, nasasabihin, kung may natututunan ka, dapat alam mo lahat kung paano ka bumigkas ng salita sa iyong kapwa. Buhay ba ang Ama? O halimbawa,
Sinabi mo sa iyong kapwa, ano bang sakit mo? Sinabi niya ganun, naku po, may bilang na yung araw mo. Tama po ba yon? Hindi. Sapagkat sa halip na ipalakasin mo, ay, kahit ganyan, may Diyos na mapagmahal, makapangyarihan, kaya ka pang pagalingin at buhayin. Tama yun. Tama po ba? Subalit kapag ang sinagot mo, naku po, may taning na pala buhay mo, malapit ka nang mamatay na. Tama ba yon? Maraming salita ang taong hindi tama, ngunit sa kanila'y tama. O halimbawa, sinabi, ako nga ay may nararamdaman. Ano kay nararamdaman mo? Kasi magpa-check up ka na, baka cancer na yan. Tama po yan? Tama po ba yon? Ano po ang tama? Naku, huwag mo intindihin yan. Baka yan naman hangin lang. Hindi ba nakapagpalakas ka ng loob ng kapwa mo? Yan ang Diyos. Nagbibigay siya ng kalakasan, ng kalooban ng sino man, hindi siya nagpapahina. Nagpapalawak siya ng pangunawa, hindi siya nagpapakitid ng unawa. Nagbibigay siya ng lakas, hindi nagpapahina. Buhay ba ang Ama? O halimbawa, may nagsabi sa'yo, naku po, ako nga pala may hinihintay ngayon. At sabi niya, darating siya. Huwag mo na kang hintayin yun at hindi na darating. Tama ba yon? Manalig kang darating. Kahit na naghintay ka, magtiwala ka sa Diyos. Hindi ba ga? Yun ang tama. Nagkakagalit yung mag-asawa. Dumaing sa isa. Naku, hiwalayan mo na yan kung ganyan ng ganyan. Ba't ka paradaing sa kanya? Tama ba yon? Ano ang tama? Talagang ganyan, nung kinasal kayo, tumango ka sa hirap at ginhawa, sa lakas at kahinaan ninyo, sa kalusog at sakit ninyo. Magmamahalan kayo, bakit ngayon parang pinanghinaan ka ng loob? Labanan mo yan, lumaban ka, hanggang magtagumpay. Malay mo, magbago yan, at magmahalan kayong totoo. Magbabago yan, manalig ka. Di ba ganon? Hindi. Ang iba sabi, nako, hindi pwede sa akin yan. Kung ako hihiwalayan ko yan. Kaya kung papaano siyang gustong humiwalay sa asawa niya, siya rin gustong humiwalay yung kapwa niya. May tuturo bang magaling ang taong ganon? Wala. Kaya kapag ikaw ay humiling sa taong walang pangunawa, ang ituturo niya sa iyo ay masama. Buhay ba ang Ama? O halimbawa, isa siyang mainitin ang ulo sa kanyang asawa. Ang dinadaing mo yung kainitan ng ulo ng asawa niya, ano ituturo niya? Sasabihin ba sa iyong maging mahinahon ka? Naku, ako nga rin pag nag-init ang ulo ko sa asawa ko, gusto kong sapukin Hindi ba gaganon ang tuturo? Mga mahal, napakabuti ng Ama. Ang daming itinuturong tama at tumpak. Lamang ayaw tumanggap ng mga anak niya. Kung tatanggap lamang, pati sa pananalita, matatama. Hindi yaong pag naka-entrada, napakagaling, magsalita, salita na salita. Wala nang pinalabas kundi siyang tama. Gusto ba ng Ama yaon na hindi ka makasingit sa kanyang magiging tamang gawa? Para bang pakikita mong siya na lang ang tama, siya na lang maganda, siya na lang mabuti. Mali yun. Gaano man kabutit kaganda ang ginagawa mo, makinig ka na lang kung nagkukwento kapwa mo. Buhay ba ang Ama? Sapagkat ayaw ng Ama yung paligsahan ng galing at payabangan. Nagkwento, alam mo ba nakabili ako ng magandang Naku mayroon mas maganda doon. Yun nga ang bibili ko pag ako'y nagkapera Hindi niya na-appreciate yung sinabi ng kanyang kapwa. Hindi niya man napadamang, ganun ba? Bakit? Sino ang hindi makatanggap sa ganun? Yung taong mayabang. Sapagkat ayaw niyang nalalamangan at nalalagpasan. Pilit siyang makikipagunahan. Buhay ba ang Ama? Subalit, kung nasa kababaan siya, nagsasabi na yung kapwa niya ng ganito at ganyan Tango lang siya ng tango. Makikinig lang siya ng makikinig.
Subalit siya hindi makikipagpalik sa salita ng, ako rin nga eh. Ay, alam mo Eka, yung anak ko nagpunta sa abroad, ang ganda ng sweldo. Ay, ang anak ko rin. Kaya nga ang tao, wala nang katapusan ng laban-laban. Kaya nga ang mga tao, wala nang katapusan ng hidwaan dahil sa pagmamagaling. Ngunit kung lahat ng tao ay magpapakababa, walang taong magiging magaling. Buhay ba nga ma? Ay, alam mo Eka, ako'y napagaling Eka doon. Saan Eka? Doon Eka. Sa Divine Mercy. Ay Eka, mas magaling yung pinupuntahan ko, doon ka na lang Eka. Yan ang mga taong maninira. Mapanira ng kapwa. Ba't ba Eka naniniwala ka doon? Mas magaling pa ba Eka siya sa nag-aral? Hindi man nga Eka alam ang pag-aaral. Yan ang taong mapangalipusta ng kapwa. Yan ang taong mapanghusga ng kapwa. Subalit, may narinigan ka bang kapwa? Diyos ko, salamat at nagbago ako sa pamamagitan ng gawain niyaon. Nagbago ako. At yung kapwa niya, nakarinig nun, ay salamat, totoo. Sana ako rin magbago. Yun, totoo sila. Ngunit kapag yung nagsabi, puso, maniwala naman Eka ako sa iyo, nagbago ka nga ba? Palalong tao yan. Ayaw patatalo. Buhay ba nga ma? Marami pa ang dapat matutunan ng tao. Subalit ayaw pag-aralan dahil ayaw nga ito. Ngunit kung aalamin lamang ang kalooban ng Ama, matututunan siya'y mabuti, siya'y mababa at mapapakumbaba. Buhay ba nga ma? Naku Eka, ano na kayang nangyari dun sa aking ipinail na loan? Katagal-tagal na Eka, hindi pa Eka lumalabas. Ako'y nawawala ng pag-asa. Naku Eka, huwag mo nang hintayin, hindi na Eka lalabas yan. Kaya Eka, katagal-tagal eh. Tama ba yon? Hindi. Ay, manalig ka. Kung nagtitiwala ka sa Panginoon, aasa ka. Malay mo bukas makalaway, nandyan na yan. Nakapagbigay ka ng sigla ng pananampalataya ng kapwa mo, nakapagbigay ka ng lakas ng kalooban ng kapwa mo, hindi nakapagbigay ka ng panghihina at pagpapakababa. Kunwari ay tumutulong ka, ngunit ikaw ay hindi tumutulong, kundi nagbibigay pagpapahina. Buhay ba nga ma? Marami pa, mga minamahal ko, ang dapat pag-aralan ng tao. Katulad halimbawa, nalason, sabi na allergy lang pala. Naku Eka, ba't kinakain mo yan? Nalason Eka ako dyan Muntik na Eka akong mamatay. Yung pala'y na allergy lang siya dun sa pagkain na yun. Hindi pare-parehas ang katawan ng tao. Mayroong taong na-allergy sa ganong pagkain at may na-allergy sa ganyang pagkain at mayroong tao kahit anong kainin niya, walang allergies. Buhay ba nga ma? Kaya, huwag mong ipantay ang nangyayari sa buhay mo. Huwag mong gawin na ipantay mo ang nagaganap sa buhay mo sa kapwa mo. Kundi ang sabihin mo, ay sana huwag kang ma-allergy. Ako na-allergy dyan Kaya, kung nakain niya na, hindi siya matatakot. Kundi lalakas ang loob niya, naaasang hindi siya ma-allergy. Naku, ba't kinain mo Eka yan? Baka Eka'y mamatay ka. Ako Eka'y na-hospital dyan Mga mahal, ang daming salita ng tao. Ang daming akala niya'y salitang mabuti, ngunit salita pa lang pagkatao ito. Mga mahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya. Mula sa unang hari. Nang malaman ni Akab na patay na si Nabat, pumunta siya sa ubasan upang angkinin iyon. Sinabi ni Yahweh kay Elias na taga Tisbe, madali ka, puntahan mo si Haring Akab. Makikita mo siya sa Jezreel, sa ubasan ni Nabat. Naparoon siya upang kamkamin iyon. Sabihin mo sa kanya, ito ay pinasasabi ni Yahweh, isa kang mamamatay tao. Ngayon na may mangangamkam ang ginagawa mo.
Kung saan hinimod ng mga aso ang dugo ni Nabat, doon din hihimurin ng mga asong yung dugo. Sinabi ni Akab kay Elias, narito ka na naman, mahigpit kong kaaway. Sagot naman sa kanya ni Elias, oo, hinanap kita uli sapagkat nagumon ka sa kasamaan. Malagim na parusa ang babagsak sa iyo. Ganito ang pinasasabi ni Yahweh, itinatakwil kita. Lilipunin ko ang mga anak mong lalaki, matanda at bata. Parurusahan kita tulad ng ginawa mo sa mga angkan ni Jeroboam, na anak ni Nabat, at sa angkan ni Baasa, na anak ni Ahiyas, sapagkat ako'y ginalit nyo at ipinulid mo ang Israel sa pagkakasala. Ito naman ang sumpa laban kay Jezebel. Kakanin siya ng mga aso at sa nasasakupan ni Jezreel, sino man sa angkan ni Akab ang mamatay sa bayan ay kakanin ng mga aso, sino mang mamatay sa bukid ay kakanin ng mga uwak. Dahil sa mga sulsol ni Jezebel, nagumon si Akab sa paggawa ng masama sa paningin ni Yahweh. Sumamba rin siya sa mga Diyos-Diyosan gaya ng mga Amoreyo na pinalayas ni Yahweh pagdating ng bayan sa lupain Israel. Nang marinig ni Akab ang mga sinabi ng propeta, ginawak niya ang kanyang damit. Nagsuot ng sako at hinubad iyon dahil sa pagtulog. Nag-ayunis siya bilang tanda ng malaking kalungkutan. Hindi mo ba napapansin, wika ni Yahweh kay Elias, kung paano nagpapakababa sa harapan ko si Akab? Sapagkat nagpakababa siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, parurusahan ko ang buo niyang angkan. Mga mahal, kumisan kaya nagkakasalang tao'y marupok, mahina. Sa panunulsol ng kanyang kapwa, natatangay dahil pakinabang ang kinakantan. Ngunit hindi niya naalala ang kahihinatnan, katulad nitong si Jezebel, na nagumon sa kanyang pagkamkam, sa kanyang ugaling masakim at makamkam, na itong si Haring Akab ay patuloy niyang sinusulsulan sa mga maling gawa. Para lamang magawa niya ang marapat, ginagamit ang kapangyarihan niya. Pinasusunod niya ang mga tao dahil sa kanyang batas na pinatutupad na hindi tama. Ngunit may nalihim ba sa Ama? Mayroon bang hindi siya nasilayan? Mga mahal, maliwanag ang pawang katotohanan. Kung minsan, marami ang tao na para lamang masunod ang kanya, ipasusunod niya sa kapwa niya yung mali niya. At sa halip na tulungan ang kapwa niyang magbagong buhay, siya pang magbubulit para lalong mapahamak, mapasama ang kapwa niya. Mapapalad ang nagmamalasakit sa kanyang kapwa, nagmimiti na mapabuti ang kanilang kapwa, sapagkat ang Ama ang gaganti sa kanilang kabutihan, pawa. Subalit, mangagsisi nga ang tulad ni Akab, ang mga makasalanan na marmi ang isipan at ang damdamin wala nang ginawa kundi magdamdam kanino man at magnasa ng iba't ibang layunin na pawang pang sanlibutan. Sapagkat gaano man karami ang naging kasalanan mo, gaano man kalaki ang naging pagkakasala mo, kapag nakita ng Amang nagpakababa ka sa Kanya, mababawi niya ang sinabi niyang ika'y papatayin o mamamatay na. Nawa, lahat ng tao'y matutong magpakababa, sapagkat may isang salita ang Ama, ngunit mahabagin at maawain siya. Mga mahal, wala namang magdurusa kung lahat ng tao'y mabuti. Wala namang mapapahama kung lahat ng tao'y nagpapakabuti.
Ngunit nang dahil nga sa mga taong maraming sulsol at makamkam, kung minsan hindi na naisip ang magaganap sa kapwa nila, makamtan lamang ang gusto nilang kamtin. Mga minamahal, ang Diyos Ama'y patuloy na nagpapaalala, patuloy na nagbabahagi. Ang masakit sa iyo'y huwag mong gagawin sa kapwa mo. At ang bawat kabutihang ginawa mo, siya ang gaganti. Alam niya ang pangangailangan ng bawat anak niya. Kung sa pangangailangan mo man natubos at natubos at natubos pa rin, ngunit mali ang pamamaraan ng katubusan, hindi pa rin katubusang matatawag yaan, sapagkat may kapinsalaan na makakanta. Hindi ngayon nakamtan mong tuwiran, nakahulagpuskat na lagpasan mo kasamaan, sa buong buhay mo, malalagpasan mo lahat ng masamang gawa mo. May darating na takda, ang Ama ang hahatol, ang Ama ang huhusga, ang Ama ang magpapala, subalit ang Ama rin ang magpaparusa. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, Nek karameneyahanam. Mapapalad ang sa bawat araw, hindi natitigatig sa kanyang ginawa, hindi nababahala sa kanyang gagawin, walang budhing susurot na parang kumikilkil, na kumakagat tulad ng surot sa kanyang balat. Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Nek karameneyahanam, Nek karameneyahanam, Nek karameneyahanam. Alalaumbaga, ang Ama ay mapagpatawad, mapagmahal, mapagpakumbaba at mapagparaya, subalit ang Ama ay nagpaparusa. Kaya halina mga mahal ko, tiimbagang lunukit namnamin nyo ang mga pahayag na pinauna sa inyo, sapagkat ito ang pagpapabuti ng isip at damdamin, upang ang sino mang tumanggap at kumilala, lilinis ang isip niya, bubuti kalooban niya. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, Nek karameneyahanam. At nang dahil ang Haring Akab ay nagpakababa, siya ang nagkasala, ngunit ang mga anak niya ay hindi nagpakababa at hindi nanghingi ng tawad. Maliwanag na tinuran, kapag namatay siya, mga anak niya ay parurusahan. Maliwanag ang katotohanan, ang taong nagkasala, tumingi ng tawad at napatawad, inalis ng Ama ang parusa sa kanya. Subalit ang patuloy na gumagawa ng kasalanan nila, ang Ama magtatakda sa bawat isa. Pagpalain kayo. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. May mga tao sa halip na tumulong sa kapwa, sasabihin pa, ibagsak mo yan, tuwang-tuwa. Subalit kahabag-habag ka nang dahil sa iyong kapwang ibinagsak, sa iyo ang ganti ng Amang dakila. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na, bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na, bawat araw
ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Buhay nga bang Ama? Kung walang magawang tama sa kapwa, huwag na lamang gumawa ng masama. Kung wala kang magagawa at maibibigay sa kapwa, manahimik ng iyong dila. Buhay bang Ama? Subalit huwag maging daan ang kasalanan at huwag maging daan ng hidwaan. Huwag maging daan ang kapahamakan ng kapwa sapagkat ikaw ang parurusahan. Kundi dapat maging daan ng kapwa-tao sa mabutihan upang ikaw ang pagpalain at gantihan. Tao, may ginawa ka bang mabuti sa iyong kapwa? Mabuti rin ang ganti sa iyo. Mayroon ka bang nilokong kapwa mo at sinabi mo ganito at ganyan para lamang ikaw ang paniwalaan? Kawawa ka. Darating sa iyo ang di mo inaasahan. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Sumainyo ang kapayapaan, pagpalain kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Alala, umbaga, magmahalan kayo, matututunan niyong kilalanin ang tama't tumpak para sa inyo. Yamang naituran mo na Ama ang marapat sa kanila, tigibin mo ng pangunawang bawat isa, lalo't higit ang sa iyo'y nagnanasang ganap kang makilala at madama, buhayin mo sa kanilang diwa ang tunay mong mga salita. Buhayin mo sa kanilang kalooban ang wagas mong pagmamahal upang di sila mag-alintana sa iyong mabuting gawa. At ang hindi palubos na nagnanasang ika'y matanggap, kahabagan mo sila at patuloy na kaawaan. Pagparayain mo sila, Mako, yamang di nila batid ang kanilang ginagawa. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Isa ka bang naging daan ang mabutihan ng iyong kapwa? Magalak at magpuri sa Ama. Sa hindi mo inaasahan, may gagawin siyang mabuti sa iyo. Subalit isa ka ba sa nagpahina sa iyong kapwa at nagbigay daan upang maging hidwaan ay gawin at maganap? Kawawa ka, sapagkat sa iyong buhay, maguguluhanan ka. Sumainyong kapayapaan, pagharian kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Ito lamang po ang pinabatid at patuloy na pinababatid. Anumang samahan kung totoong sa Ama at ang Espiritu niya ang nasa kanila, walang maglalaban, walang magkakatunggalian, sapagkat kaya sila nakagagawa ng kabutihan dahil sa Espiritu ng kabutihan. Iyon ang patutong nasa mabuti sila. Subalit kung sila ay mapangsuri ng kapwa, pinagkukumpara nila yung kanilang gawain at gawain, eh sino ba nagbigay noon sa kanila? Eh de siguro sila lang, kaya ganon. Tama po ba? Ngunit kapag galing sa Ama, wala kang pakialam doon sa ginagawa nila, ang pakialaman mo'y sa'yo, at kung tatanggapin ka nila ay maraming salamat, magtanggapan kayo, huwag kayong magsiraan. Buhay bang Ama? Religion lang yan, hindi dapat pagtalu-talunan. Hindi naman kayo liligtas ng relihiyon nyo. Ang makapagliligtas sa inyo ay ang katotohanan ng relasyon nyo sa Diyos na tinatawagan nyo at sa Panginoon nyong tagapagligtas na totoo.
Buhay ba nga, ma? Kaya, nakakaawa yung mga taong naninira ng kanilang kapwa. Kami ang tama, kayo'y hindi. Kami maliligtas, kayo'y hindi. Sino magtatakda sa iyong maliligtas ka? Kapwa mo. Hindi. Ang Diyos mo. Sumainyo ang kapayapaan. Pagharian kayo. Kaya kung nasa katotohanan at tama kayo, anumang reliyon, gugustuhin niyo yung kapwa niyo sapagkat yun ang gusto ng Kristo. Magmahalan kayo. Yan ang patotoo. Nasa espiritu ng totoo kayo. Ngunit kung hindi at pinaglalaban-labanan nyo, masamang espiritu. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Kaya mga mahal, ipaglaban nyo ang totoo kung nasa katotohanan kayo. Ngunit pakita nyo, huwag sa salita, kundi sa gawa. Pagpalain kayo. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu, maghari sa inyo ang katotohanan, mga mahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? Napakabuti po ng Ama, no? Napakadakila niya. Alam niyo po, ganyan palang maglingkod sa Panginoon. Marami kang mararanasan. Marami kang makikitang kapwa mo hahatulan. Sa katotohanan po meron pang sabi sa akin na, wag mo kang baw. Sagot ko naman, hindi ako naglingkod para makipagpaligsahan, hindi ako naglingkod para makipag-away at makipaglaban. Kung nasa katotohanan ka at banal na espiritong nasa iyo, patotohanan mo. Ave Maria Purisima. Buhay ba nga, ma? Kaya, hindi ako tututol sa sinasabi mo, ngunit di kita papatulan sapagkat hindi ako nakikipag-away. Buhay ba nga, ma? Kaya, hinihintay ko muling sumagot, di na sumagot. Salamat sa Ama. Mga mahal, ba't ko binahagi sa inyo? Huwag kayong makipag-away. Kung para sa inyo pinagmamalasakit niyo po ako, salamat, pero huwag kayong makipag-away na tulad nilang, sige, ay, si ano kang magaling, yung kanilang leader. Pag nagpatayan kayong dalawang nag-aaway sa mga leader niyo, hindi man kayo ililibing no na susuplayan yung inyong mga pamilya Pero kayo nag-aaway. Nasaan nun? Ba't nga ba ganun ang tao? Alam nyo, sa totoo lang po, mga minamahal, kung totoong nasa katotohanan kayo at ang banal na espiritong nag-ari, wala kayong pakikialaman na anumang uring relihiyon sapagkat hindi yun ang kaligtasan. Kung ano natutunan mo, kung saan ka nabuksan, dumon ka. Walang makikialam sa'yo. Kaya naman po laging sinasabi sa inyo, hindi tayo nagtitindig ng relihiyon. Inuulit ko lang po, kaya dito anuman ang relihiyon, tinatanggap ko. Ngunit marami ako naririnig at nagsasabi at nababatid ko. Ba't ka pumupunta ka dyan, lagot ka matitiwanag ka niyan. Nakakatuwa sila. Nang panahon ng mga apostol, ganon. Panahon na ng Espiritu ngayon bababa si Apostol San Pablo, si Apostol Pedro, si Apostol Juan, para sabihin sa'yo, uy, di ka nararapat, di ka dapat, wala. Bababa ang Kristo sa'yo, sasabihin, uy, totoo, nasa tamang gawa ka, natatakot ka, aba, buhay ba nga, ma? Buhay ba nga, ma? At eto po, bakit ka makikipag-away? Naglingkod ka ba dahil sa sarili mo? Sa kagustuhan mo sarili mo? Baka naglingkod ka dahil sa sarili mo, kaya nakikipag-away ka. Ngunit kapag ang Diyos ang pinaglingkuran mo at siya ang pumili sa iyo para ikay paglingkuran mo ang kapwa mo at maglingkod ka sa Kanya, di ka makikipag-away. Bakit?
ang kaaway mo'y siyang bahala. Sapagkat ika'y walang kaaway. Sila nang aaway. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? At yan ang patotoo, mga mahal. Gusto nyo bang may kaaway? Gusto nyo may kagalit? Kung ayaw ninyo, kilalanin yung lubos ang Ama, tanggapin yung ganap ang Kristo, at ang patnubay ng Espiritu ng Ama at Anak ang sa inyo. Kaya, sabi nung katabi mo, nagkakandangibit ang muka, nagkakandangibit ang bibig, sabi mo lang, purihin, purihin ka, Ama. Lalong nainis. Ay, inisin mo pang lalo. Salamat sa iyo, O Panginoon ko. Nagagalit siya. Walang gawa naman ako. Nababatid ko kasalanan sa kanya. Anong ugali niya? May taglay siya. O aking Ama, kung siya'y sa iyo, bakit ganito siya? Tama ba? Yan po ang totoo na may tatanong mo. Kaya kapag sinabi niyang, nasa Panginoon ako, pag nakita ko ang bibig niya, hindi ko sasabihin nasa Panginoon siya. Buhay ba ang Ama? Kapag sinabi niyang nasa mabuti siyang gawa, ngunit naramdaman ko, hindi siya. Ganon, siya'y dalahira. Hindi ako maniniwala sa kanya, pero hindi ko siya susumbatan at sasabihin, sinungaling ka naman. Anong gagawin ko? Mananahimik lang. Buhay ba ang Ama? Alam mo siyang tsismosa, alam mo siyang dalahira, sasabihin niya siya'y nagbago. Tanggapin mo na lang para walang away. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, pakatandaan po ninyo, napakasarap. Napakasarap nang wala kang nilalaman dito sa damdamin mo at wala kang iniisip na masama sa kapwa mo. Doon, mararamdaman mong totoo ang Diyos mo na tumasagi at nagdadala sa iyo sa mainam na batisa. Buhay ba ang Ama? Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Mga mahal, kung hindi naman kayo ito, sa mga binanggit at sinambit, ba't magpupuyos ang damdamin nyo? Ngunit kung isa kayo, pag nilayan nyo, bakit? Mahal na mahal ko kayo. Sumainyo ang kapayapaan, noon, ngayon, at kailanman. Ave Maria Purisima, sabi ng Espiritu, wika ng Kristo, net karameneyahanam, net karameneyahanam, net karameneyahanam. Buhay ang Ama. Sumainyong kapayapaan, pagharian, kayong lubos. Kumusta na po kayo? Kumusta ka na? Kailangan bawat araw may pagbabago, ano? Kumusta na ang iyong alin ang mas masarap? Nakatali, hindi? Tingnan mo yung asong nakatali ang liig. Pag inalpasan mo, naglululundag sa tuwa. Buhay ba ang Ama? Tama po ba? Kasi sakal na siya. Salamat, pinakawalan ako ng amo ko. Dahil naman sanay siya sa pukpok. Kapag meron siyang ginawa, pinukpok mo, sigurado. Pagka merong nang sa kanya, nagtahol, sasakpangin niya. Buhay ba ang Ama? Ba't hinambing? Bakit hinambing ng Ama sa aso? Si Akab at yung kanyang asawa. Sapagkat ginawa niya, sinabi niya, ihimurin niyang parang laway ng aso. Dumura siya pagkatapos hinimod niya. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Sino nga po ba ang gagaling sa inyo? Wala namang kapangyarihan si Apo Conching. Si Conching, wala.
Pero ba't nga ba may gumaling sa inyo? Yan ang tanong eh. Bagamat hindi lahat kayo ngayong oras na ito'y magaling ng lahat, bakit may gumaling? Spirikite? Pinili? Aba, kapkapan niyo po ako. Wala akong nakasakbit kahit ano. Para sabihin kong may anting-anting ako. O kaya tinatago ko yung anting-anting ko. Ngunit ang Diyos, na hindi nyo nakikita, gumaganap sa inyo. Buhay ba ang Ama? Mga mahal, napakabuti. Tunay na napakabuti ng Ama na sinasamba ng lahat ng tao na nagpapakatotoo. Madadama, mararamdaman siya. Kung ika'y mataas na tao, ang kalooban mo'y matigas, huwag kang matulad sa iyong mata kung kailan pa may nadaramang nangangati tsaka ka palang kikilos pa. Tama baga? Yan ang katotohanan. Upang may mensahe, kailangan may maramdaman. Paano mong nasabing mahal ka ng Ama at mahal mo siya kung di ka nakakadama? Buhay ba ang Ama? Katulad ng mata, nangangati, makakamot mo siya. Pero yung loob ba, makakamot mo? Sa talukap lang, hanggang labas ka lang. Eh, ganun din ang damdamin mo na nasa loob. Walang makakakalikot niyan, maliban ng Ama. Hindi mo yan makakamot. Hindi mo masasabing, hoy, matigas na puso ko, lumambot ka nga. Hindi. Sino magpapalambot niya? Kaya, kapag tinanggap niyo siya, ang katigasan ng loob niyo'y mapapalambot ng Diyos ninyo na bumuhay, nagpahiram ng buhay. Pagpalain kayo. May buhay bang Diyos? Dahil may buhay ng Diyos, anong dapat? Magmahalan huwag? Mga kapatirang divine mercy, dahil si Kristo'y totoo ang pahayag at totoo ang sinulat ng mga apostol at inulat. Yan ang salita, sumainyo ang kapayapaan, magmahalan kayo. Kaya nga, kapag naganap sa buhay nyo yan, mararamdaman nyo ang Diyos sa inyo. Pagpalain kayo. May tanong po ba kayo? Wala kayong tanong. Kung wala kayong tanong, tayo na, magsiuwi na. Buhay ba ang Ama? Kaya mga mahal, magaling na po ba kayo? Dapat may gumaling na sa inyo kahit ang pisikal ninyo hindi pa lubos. Alin yon? Alin ang dapat na gumaling? Balat? Inyong kaluluwa. Pag malakas ang espiritu mo at magaling ang kaluluwa mo, pati katawan mo'y lumalakas at tumitibay ding ganap. Buhay ba ang Ama? Kaya, halina kayo mga mahal, pag nilayan ninyo ang lahat ng narinig nyo, kung kayo ay nakarinig, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Pagpalain kayong lahat. Tayo na po.